tunahin na nga natin pag-usapan itong nirepost ni Chinita Princess, yung mga OOTD niya sa It's Showtime. Sabi po dito kasi ni Ting, she's truly passionate and hardworking. 6 days straight in Showtime, plus quick visit to Hall PH Cebu last Thursday, went to Hall PHQC yesterday in preparation for the day launch of new design, then tomorrow in ASAP Live. My God, bless you with good health always, Kimi Princess Chinita. Yes nga po hindi ko akalain na kayang pagsabay-sabayin ni Chinita Princess yung mga ganito na event niya. Grabe lang mga kakimpaw, nakakaloka yung energy ni Chinita Princess, no? Actually, hindi niya naman kailangang magpagod masyado kasi mayaman na siya. Pero still, ginagawa niya pa rin po mga kakimpaw yung kanyang makakaya hanggat kaya niya po. Grabe, nakaka-inspire naman si Chinita Princess. Ito ang dapat na maging huwaran ng mga kabataan ngayon, di ba? Instead na naglalakwat siya, tingnan niyo si Chinita Princess, talagang ginagawang makabuluhan at pakipakinabang yung oras niya. Samantalang next topic naman tayo mga kakimpaw. Di ba meron po mga nagtatanong kung umalis daw ba si Chinita Princess papunta po ng Cebu. Tapos may mga nagsasabi pa na ano daw na pre-recorded lamang yung It's Showtime kanina. So ito po mga kakimpaw ang katotohanan. Meron tayong video at picture na nakita na si Chinita Princess po ay nasa PBB tonight. Yes po mga kakimpaw, and meron pa nga pong nag-aalala sa kanya para siya ay payungan kasi medyo maulan po ngayon mga kakimpaw And marami nga po nagsasabi na present si Chinita Princess sa PBB tonight. May ganap ata si Kim Chiu sa PBB. Kaya ang tanong po ng ilang Kimpaw fans, para saan daw kaya yung sinabi ni Chinita Princess na see you daw mga kakimpaw. Ayan see you at Upper Ground North Wings SM City. Tapos, see you, Bunnies. Ayan po mga kakimpaw. Kung para saan daw ba yun, kung hindi naman daw umalis si Chinita Princess papuntang Cebu ngayong araw. So, siguro ang ibig lang sabihin dito ni Chinita Princess sa kanyang post, see you, ibig sabihin, makikita nyo yung Bunnies, House of Little Bunnies ko na shop dyan sa SM City Cebu sa Upper Ground. Medyo nalito kasi ang ibang fans dito mga kakimpaw kaya napatanong sila na wait what? She's going to Cebu again. Nakakalito kasi itong mga ganap kay Kim Chiu mga kakimpaw Kanina nasa It's Showtime, 'di ba? Pagtalagay natin na live 'yon. Ngayon nasa PBB naman. So bukas, ano naman kaya? Baka pumunta naman ng Cebu. Grabe no, kaya sabi nga ng mga netizen na magpahinga ka naman, Chinita Princess, kasi kailangan mo 'yan. And meron namang nagsasabi na siguro talagang pinapaspasan na ni Chinita Princess yung mga kailangan niyang gawin kasi sa mga susunod na taon, siguro may plano na daw po na mag-settle with Paula Bellino. Well, sana nga mga kakimpaw, 'di ba? Ito yung rason kung bakit pinapaspasan ni Chinita Princess ang mga ginagawa niya like business, project, 'di ba? Lahat tinatanggap niya. Kasi siguro ang plano sa mga susunod na taon, magpahinga, then mag-settle na. So ipag-pray lang natin mga kakimpaw na mangyari na po yung ating mga wish per Kim and Paolo Avellino dahil ito yung kailangan naman talaga nila, 'di ba? Kasi yung edad nila, 'di ba? Tumatanda na po sila. Di naman kasi habang buhay artista sila. Dapat bumuo din po sila ng pamilya at si Kim and Paolo Avellino lang ang nakakaalam niyan. Kung totoo man ang balitang ito, natural lang na maging usap-usapan dahil si Kim Chiu ay isa sa pinakaminamahal at sinusubaybayang artista sa bansa. Kapag may lumalabas na balitang hinahanda na niya ang sarili sa kasal, agad itong nagbibigay ng halo-halong emosyon, kilig, excitement, pero may halong tanong kung gaano ito katotoo o bahagi lang ng mga lumalabas na tsismis online. Sa isang banda, si Kim ay matagal nang nasa industriya at maraming tao ang nakakakita na mas matured na siya ngayon, mas wise, mas self-aware, at mas nakatuon sa personal growth. Kaya kung may parte man ng buhay niya na hinihahanda ang sarili emotionally, mentally, o spiritually, hindi iyon nakakapagtaka. Natural iyon para sa isang taong dumaan sa maraming karanasan, heartbreaks, at tagumpay. Pero sa kabilang banda, kailangan pa rin nating tandaan na walang kumpirmasyon mula mismo kay Kim, at madalas ang mga ganitong headline ay pampakilig, pampabuhay ng fandom, at minsan ay hyperbolic upang maging viral. Kung titingnan sa konteksto ng mga proyekto niya,
Lalo na ang tambalan nila ni Paulo Avellino sa Dialaby, marami talagang nakakakilig na eksena at chemistry, kaya minsan ay nadadala ang mga tao sa ideya ng kasalan. Kahit sa real life ay wala pang konkretong basyehan. Ano ang masasabi ko sa ganitong balita? Masaya at nakakakilig itong pakinggan, pero dapat pa ring humawak sa realidad. Hanggat walang pahayag si Kim, wala pang kasiguraduhan. Maaring personal growth lang ang ibig sabihin nito, hindi literal na wedding bells. Posibleng bahagi rin ito ng media narrative na sinusundan ng fans dahil sa lakas ng Kim Pao tandem. Ano pa ang pwedeng maidagdag sa balitang ito? Kung sakaling hinahanda na nga ni Kim ang sarili niya, maaring, career-wise, nasa punto na siya na nag-ayos ng priorities at mas pinapahalagahan ng personal happiness. Emotionally, mas grounded siya ngayon at mas klaro ang gusto niya sa future. Relationship-wise, kung may special man siyang tao ngayon na hindi niya kinakailangang ipaalam sa publiko, posibleng mas stable ang personal life niya kaysa sa iniisip ng karamihan. At syempre, kung bahagi man ito ng build-up sa isang proyekto, promo o character arc sa The Alibi, hindi na rin bagong estratehiya ang ganitong mga headlines. Ang balitang ito ay parang isang bombang agad nagpapa-excite sa publiko, lalo na sa mga solid supporters ni Kim. Sa kabila ng dami ng dumaan na intriga, heartbreak at panibagong yugto sa buhay niya, yung ideya na hinahanda na niya ang sarili sa kasal ay may dalang kakaibang vibrang hindi lang kilig, kundi maturity at personal growth. Kung tutuusin, si Kim ay matagal na ring nasa spotlight. Mula sa pagiging cheerful girl sa mga unang taon niya sa showbiz, unti-unti siyang naging isang babae na mas malalim mag-isip, mas marunong magpahalaga, at mas malinaw kung ano ang gusto sa buhay. Kaya kung may balitang nagsasabing ready na siya emotionally para pumasok sa seryosong commitment, hindi ito mahirap paniwalaan sa level ng character development niya bilang tao. Pero hindi rin natin may kakaila na marami sa mga ganitong balita ay mula sa social media hype, mga fans, fandom wars, at mga headline na sobrang laki ng mga salita para mas maging exciting. Kaya may dalawa itong posibleng kahulugan. 1. Personal readiness, pero hindi literal na wedding soon. Posibleng ang paghahanda ay hindi tungkol sa isang aktwal na kasal, kundi tungkol sa paghahanda ng sarili. Mas stable na mindset, mas malaking tiwala sa sarili, pag-prioritize sa emotional well-being, at pag-level up bilang babae. Marami kasing nagmamature na artista, lalo na kapag dumaan sa big transitions na nagsasabing they are ready for the next chapter, kahit hindi pa talaga about marriage. 2. Fandom-driven narrative, lalo na dahil sa Kim Pao hype. Dahil sobrang lakas ng chemistry ni na Kim at Paulo, lalo na sa The Alibi, kompleto na ang recipe para lutuin ng social media ang narrative na parang real life na rin ang kilig nila on screen. At kapag may ganyang explosive fandom, ang kahit simpleng gesture ni Kim ay nabibigyan agad ng romantic meaning. At syempre, may mga headlines na sinusulat para lang talagang bumenta, at kapag may salitang kasal, siguradong sisikat ang post. Ano ang mas masasabi ko sa balitang ito? Kung totoong nagpe-prepare na si Kim emotionally for that chapter, nakakatuwa. Dahil ibig sabihin mas peaceful na siya at mas alam niya ang halaga ng healthy love. Pero kung ito ay haka-haka lang at bahagi ng fan-driven excitement, magandang i-enjoy lang natin ang kilig pero huwag agad gumawa ng conclusion sa real life niya. Ang pinakamahalaga, si Kim mismo lang ang may karapatang mag-anunsyo kung papunta na ba talaga siya sa kasal o hindi. At sa ngayon, tila mas nasa stage siya ng personal healing, career peak, at emotional maturity. Dahil marami ang nagre-root for her happiness after everything she has overcome. Dahil ang Kim Pao tandem ay lumiliha ng illusions of real romance. Dahil malapit na Christmas season, natural na lumalakas ang mga romantic narratives online. Dahil sobrang daming fans ang invested sa future love life ni Kim. Ang ganitong balita ay isang klasikong halimbawa ng high-impact, emotionally loaded headline na agad nagbibigay ng kilig, curiosity at speculation sa publiko. Pero kapag sinuri ng mas malalim, makikita natin na 1. Walang kumpirmasyon mula kay Kim, kaya rumor level pa ito. Hanggat si Kim Chiu mismo ang hindi nagsasabi na papasok na siya sa kasal o nasa yugto na siya ng wedding preparation, hindi natin na dapat ituring na fact. Ang showbiz na yon ay puno ng exaggeration at hype, lalo na kung ang artista ay super sikat at inuulan ng projects. 2. Posible itong metaphorical, hindi literal. Kapag sinabing hinahanda na ang sarili sa kasal, maaring ang ibig sabihin ay personal growth.
pagiging mas emotionally mature, pag-prioritize sa sarili, pagkuha ng emotional stability, at paghahanda sa future relationships. Hindi ito nangangahulugang meron ng actual na engagement o wedding date. At 3. Malakas ang Kim Pao fandom kaya nagiging big deal ang ganitong balita. Dahil sa lakas ng chemistry nila ni Paolo Avellino sa The Alibi at sa mga viral moments nila, maraming fans ang nagpo-project ng real-life romance. Dahil dito, kahit simpleng statement ay nagiging wedding issue agad. Natural na topic ito dahil nasa peak ng maturity si Kim. Si Kim ngayon ay nasa yugto na ng buhay kung saan mas calm, mas grounded, at mas focus siya sa happiness niya. Kaya maraming tao ang naniniwala or sana na handa na siya sa mas seryosong commitment. Pero still, iba ang ready at iba ang actual na papakasal na. Maingat na approach ang kailangan dito. Masaya at nakakakilig ang balita. Pero dapat maging aware tayo na pwede itong promotional hype, pwede itong fan-generated speculation, pwede itong out-of-context na statement, at pwede rin namang may kaunting truth, pero hindi pa final. Hanggang walang official announcement, hype pa lang ito, hindi reality. Ang masasabi ko, exciting ang balita, pero kailangan itong tanggapin with balance. Kiligin kung gusto mo, pero huwag masyadong seryosohin hanggat walang direktang pahayag si Kim. Kung ito man ay tanda ng maturity niya, good for her. Kung ito man ay hype, enjoy the kilig. Kung ito man ay may halong truth, hintayin natin sa tamang panahon.